Tiwala naman si dating Tawi-Tawi Governor Al Tila na tapat ang Administrasyong Aquino sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. Dahil dito, kumpiyansa ang dating gobernador na unti-unting tatanggapin ng mga armadong grupo ang pagbuo ng Bangsamoro Region. Narito ang ulat ni Aljo Bendijo. Bagamat hindi madali sa ibang mga armadong grupo sa Mindanao na tanggapin na ng lubusan ng framework agreement na pinasok ng Moro Islamic Liberation Front sa gobyerno ng Pilipinas, dahan-dahan umanong yayakapin ito ng mga kapatid nating mga Muslim na patuloy na makikibaka sa gobyerno dahil sa sinseridad na ipinapakita ng Administrasyong Aquino upang ganap ng makamtan ang walang humpay na kapayapaan sa Mindanao. Naniniwala si dating Governor Al Tila ng Tawi-Tawi na huhupa rin ang banta at maiintindihan ni MNLF Founding Chairman Durmi Suari at iba pang mga paksyon ng MILF na umanib na sa MNLF ang kalagahan ng kasunduan. Ang sincerity ng gobyerno, ang commitment ng gobyerno, yan ang mahalaga. Kasi if it's purely rhetoric, walang mangyayari talaga dyan. At makikita rin ng mga tao na talagang walang patutunguhan. But with what the commitment of the President was, he was listening tightly to the deliberations, siguro may pag-asa tayo. Paliwanag pa ni Tila na dahil sa sinseridad na ipinapakita ng gobyerno sa MILF, handa itong makikipagtulungan sa gobyerno upang tugisin ang mga Abu Sayyaf at iba pang mga rogue elements ng MILF at MNLF kung patuloy itong gagawa ng ilang mga karahasan sa Mindanao sa panahong hindi talaga mapapakiusapan ng masinsinan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang mga armas. Ang framework agreement raw kasi ay binuo hindi lamang para sa kapakanan ng mga Muslim, kundi pati na rin sa mga lumad at Kristiyanong nagnanais na tuluyan ng makamtan ang walang humpay na kapayapaan sa Mindanao. Sober, moderate, diplomatic approach. Let's talk to our brothers in all these sectors. No? Siguro na pag makita nila naman yan, sincero ang presidente, committed talaga sa atin mga Muslim, lumad ang Christians in Mindanao na magkaroon ng kapayapaan na dyan, sino ba tatanggi ng peace, no? Pinawi rin ni Tila ang pangamba ng ilan ng kasunduang pinasok ng gobyerno at MILF ay labag sa saligang batas at sinadya upang tuluyan ng ibigay sa MILF ang ilang lugar sa Mindanao. Sincero raw talaga kasi ang gobyerno, kaya't malaki ang paniniwala nito na susundin pa rin ang mga batas ng Pilipinas, mangingibabaw pa rin ang demokrasya at kontrolado pa rin sila ng gobyerno. Maybe we can go one step further to craft two federal states for the Muslims. One federal state for the island provinces of Sulutan and Basilan, and the other federal state for the landlocked provinces of Maguindanao and Lanao del Sur. At dahil sa sinseridad na ipinapakita ng gobyerno ngayon na ikinagagalak ng MILF, pakiusap lamang ni Tila na gumawa ng batas ng Kongreso upang maiwasan ang karahasan. Isa na rito ang pagbuwag sa political dynasty sa Mindanao dahil handa naman ang lahat na makikipagtulungan sa mga law enforcement units upang buwagin di lamang ang mga private armed groups ng ilang mga politiko doon, kundi ang ilang pang mga criminal elements sa pamamagitan ng pagbibigay halaga ng gobyerno sa kinagis ng kultura ng politika sa Mindanao. Since the inception of the electoral process, clanis kami just like I think some regions in the country are also clanis. So may tendency na, it's not really developing dynasty, parang succession, parang ganon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo. Samantala, personal na inimbitahan ni Prime Minister Najib Razak si Pangulong Aquino na bumisita sa Malaysia. Kaugnay nito agad na nagpasalamat ang Pangulo sa naturang imbitasyon na nakatakdang ayusin ang tanggapan ng foreign affairs ng magkabilang bansa. Ayon sa leader ng Malaysia, patuloy nilang sinusuportahan ang usapang pangkapayapaan at ang pagpapatupad ng framework agreement. Isusulong din ng Malaysia ang paglikha ng mga trabaho sa Mindanao sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang mga negosyante na mamuhunan sa mga produkto ng Pilipinas.